Bakit nga ba mas magandang nakabukod ang mag-asawa? Mas maganda nga naman talaga na nakabukod kayo ng asawa Dahil mo. bukod sa walang nangingialam sa inyo, may peace of mind ka Ang pa. maganda nga mga mi, kapag nakabukod kayo ng asawa mo ay nakakakilos ka ng maayos. Iba kasi yun, nakikitira lang kayo at may pinakikisamahan ka. Ang pangit lang kasi talaga kapag nakikitira lang tayo dahil hindi nga tayo nakakakilos ng maayos. Feeling ko nga mga mi, nung nakikitira pa kami ng Diyosawa ko ay parang ang sikip-sikip nga ng mundo At ko. Hindi ko nga talaga kaya makisama mga mi, lalo na nga kapag mas iba nga yung ugali nila sa ugali ko. Ma-share ko nga lang sa inyo mga 4 mi, years mahigit na nga pala tong bahay namin. Simula nga nung nagsama na kami ng Diyosawa ko mga mi, ay nagpursige nga kami na makapagbukod. Bale 3 months nga lang pala kaming nakitira sa pamilya niya. After 3 months nga mga mi, ay naitayo na tong bahay namin. At kahit hindi pa nga tapos at wala pa kaming kagamit-gamit ay tumira na nga kami dito. Naalala ko pa nga 2 months pa lang kami doon sa magulang niya ay iyak na ako ng iyak at gusto ko nang magbukod. Naalala ko pa nga yung sinasabi ko sa kanya na kapag hindi nga niya ako ibinukod ay iiwan ko nga siya. Iba nga kasi talaga ako mga mi, tahimik nga lang kasi talaga ako at ayoko nga ng magulo. Kaya naman yung Diyosawa ko mga mi ay nagpursige nga siya na matapos agad yung bahay namin. Ang gusto ko lang naman kasi ay tahimik nga yung utak ko at magkulong sa loob ng bahay. At isa pa mga mi, gusto ko rin na walang sumisilip sa mga ginagawa ko sa loob ng bahay. Yung tipong hindi ako makapaghugas ng plato ay okay At lang. kahit Anong gawin kong style na mga gamit dito sa loob ng bahay ay walang mangingialam. At gusto ko ay ako lang ang nasusunod ko anong gusto kong gawing style. Kaya naman yung Diyosawa ko kapag nga may binago na naman ako dito sa bahay ay hindi nga yan nangingialam. Lalo na nga kapag gusto ko linisin yung bawat sulok-sulok ay hindi nga nangingialam yung Diyosawa ko at iniiwanan na nga lang niya ako. Sobrang boring nga naman talaga kapag mag-isa ka nga lang sa bahay. Dahil ang tagal nga rin namin nagsama ng Diyosawa ko na hindi kami nagkakaanak. Pero alam nyo ba mga mi na mas gusto ko nga yung mapag-isa lang ako kaysa nga may mga kasama ako. Ewan ko ba, may ganong ugali nga talaga ako na hindi nga ako natutuwa kapag masyadong marami akong kasama. At isa pa nga sa ikinaganda kapag nakabukod kayo ng asawa mo ay okay lang kahit magpahayahay ka. Yung asawa ko kasi mga mi ay wala nga yung pakialam kung maglinis ako o hindi. Pero kasi yung ugali ko talaga ay ayoko nga ng makalat. At kahit bungangaan mo ng bungangaan yung asawa mo mga mi ay wala nga mangingialam sa'yo. At kahit magbugbugan kayo ng magbugbugan ay kayong dalawa lang ang nakakaalam. Wala nga mangingialam. Ewan ko ba, pero sabi nga ng iba ay malungkot nga raw ang mag-isa. Pero para kasi sa akin habang tumatanda ako ay parang mas gusto ko lagi ang mapag-isa. Simula nga nung nagsama kami ng Diyosawa ko mga mi ay palagi nga lang akong nasa loob ng bahay. Naalala ko pa nga yung bago pa lang kami ng Diyosawa ko ay sabi ng biyanan ko makisama naman daw ako sa mga tao sa labas. Nung time na yun kasi mga mi ay hindi talaga ako nakikipag-usap sa mga tao at nasa loob nga lang ako ng bahay nila. Ayun kasi talaga yung ugaling nakasanayan ko mga mi, yung hindi makipag-usap sa mga tao. Lumalabas nga lang ako ng bahay noon mga mi kapag pinipilit ako ng Diyosawa ko na lumabas kami. At hanggang ngayon nga mga mi ay nadala ko pa rin yung ugali na yun. Nakikipag-usap naman na ako sa mga tao dahil halos lahat ng tao dito ay kakilala ko naman na. Kahit saan nga ako mapadpad mga mi ay ganun nga talaga yung ugali ko. Hindi ako nakikipag-usap hanggat hindi ako kinakausap. Kaya naman yung anak ko ngayon mga mi ay ang dami nang nagsasabi na palabasin ko naman daw dahil lagi nga lang nakakulong. May ugali nga rin ako na ayoko ng pinapakialaman ako. Kaya naman talaga mas magandang nakabukod kayo para kung ano man yung ugali mo ay ikaw lang nasusunod. Maganda ako makisama basta kaya kong intindihin yung ugali ng tao. At hindi rin ako madamot sa mga taong hindi nagdadamot sa akin. Sa mga mamis dyan na naranasan na makitira, alam nyo na yung feeling. Pero alam nyo ba na nakadepende lang din yun sa pamilya na pinapakisamahan nyo. Meron kasi na kahit nakikitira lang kayo ay okay lang dahil magaan sa loob. Yung tipong halos magkapareho nga lang kayo ng ugali at nagkakaintindihan kayo. Pero kahit ano pang pag-uugali nila ay darating tayo sa point na gusto na nating magbukod. Dahil aminin natin, mas magaan nga talagang kumilos kapag sariling bahay natin. At lalong mas magaan kumilos kapag mag-isa ka lang sa bahay. Pero kasi naiba na rin yung buhay ko simula nung nagkaanak ako. Dahil syempre, hindi mo na masasabi na mag-isa ka na lang sa bahay dahil andyan na yung junakis mo. Kung dati nga ay sobrang boring ng pakaramdam ko dito sa loob ng bahay, ngayon ay hindi na. Dahil bukod sa may kalaro na ako, may kaaway pa ako.
Mga nanay nga lang ang nakakaalam ng pakiramdam na yan. At hindi na rin tahimik dito sa loob ng bahay namin dahil tong anak ko ay napakaingay. By the way mga mi, nagkaanak nga pala kami ng josawa ko ay magto 2 years nga kami. At ito namang si Akerly ay magto 2 years old na nga sa November. O diba, parang kailan nga lang ay nasa sinapupunan mo pa siya. Pero ngayon nga ay lumalaban na at siya na nga alagi ang nasusunod. Mahal na mahal nga naman talaga yan ng tatay niya at siya nga lagi ang sinusunod. Ako ngayong nanay pero parang feeling ko ay wala na akong karapatan. Nagigets ko naman yung josawa ko mga mi dahil 30 plus na nga yun at gustong gusto nga nun magkaanak. Kaya naman ngayong nagkaanak na ay sinusunod lagi ang junakis niya. Masarap nga naman talaga sa pakiramdam kapag alam mong maalaga at mapagmahal sa anak yung josawa mo. By the way mga mi, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Ginagamot ko na nga pala tong mga kagat ng anak ko. Ointment nga pala yung ginagamot ko sa kanya mga mi dahil 2 days pa lang ay gagaling na yan. Kagatin nga talaga yung anak ko ng lamok mga mi at kapag kinagat siya ay nagsusugat. Kahit mahal pa nga yung ointment mga mi ay binibili nga namin yan lagi. At napakalambing nga naman talaga ng Akerly ko dahil halik nga ng halik. Pagkatapos nga pala namin yan kumain mga mi ay pinaliguan ko na nga siya. Wala nga naman talaga akong pakialam kung ano nga yung itsura ko. Basta ayoko nga nakikita yung anak ko na madungis. Talaga namang napakakulit nga nitong bata na to mga mi dahil nagpupumiglas pa. Pero kahit papano ay umiinom nga siya ng vitamins o kahit gamot. Kaya nga pinainom ko na siya ng vitamins mga mi dahil after niya maligo ay matutulog na siya. Simula nga nung lumabas tong anak ko mga mi ay nakafocus nga lang talaga ako sa kanya. At ayaw ko rin pala siyang lumalabas ng bahay mga mi kaya naman lagi lang nakakulong. Kaya nga pag nakalabas ay tuwang-tuwa. O siya mga mi, bye! Salamat sa panonood!